akong pinaupo din sa tin company at saka na-develop ko at saka mahal ko siyempre ang kumpanya kasi dito ako lumaki sa tin company. So, nagpapasalamat talaga ako na dito pa rin ako Paper Sergeant sa tin company. No? So, mga previous assignment, na downsize ang tin company. No? Sa tin company, from mula rifleman hanggang na-assign kami nag-strike kami ng Bicol. After that sa Bicol, bumalik kami sa PE, naging contingent kami ng Philippine Army. Pinaschooling kami ng counter-terrorist noon, yung sa time ni Sir General CSAP Commander General Santiago, na may mga elite unit na kinuha, Ranger, Is-It, Force Recon Marines, Air Force, sa Kaswag. So, naging members kami doon, nag-graduate kami doon sa ng counter-terrorist training doon sa Subic noon. So, ang ang pinaka-host doon yung SAP, sa PNP SAP. So, after noon, deploy kami ng Surigao. Punta kami ng Surigao del Sur. So, may mga operation, may mga nangyayari sa atin sa sundalo. Pero lahat naman yun siguro, yung mga sinasabi natin na yung mga tinatanong na yung mga karanasan natin na hindi makalimutan. So, halos na mga karanasan yun, hindi makakalimutan talaga. Pero, natin yun, na-overcome natin yun dahil sa training natin. So, sabihin natin na nawawala yung isip mo, nawawala yung tiwala mo, sarili mo, in the short term, nawawarasyak ka. Kung ipalaliman mo siguro yung mga pangyayari na yon. Pero sa training pa lang tinuturo na yun eh. Binabaril ka, gumagapang ka, pinuputukan ka. So sa lahat ng mga nangyayari, may encounter yan, ma-overcome mo yan kasi sa training mo pa lang, naranasan mo yan. Sa pag-control na yan sa sarili. So hindi lang, so advice mo bilang first sergeant, advice ko rin na hindi lang ubusin yung tapang. Pahaba ng panahon. Habang sa serbisyo tayo, darating pa rin yung gira na yan. So, kailangan i-maintain natin yan, paano natin i-control para makapag-discarte tayo. Hanggang na-promote ako ng corporal, 1998. So, pina-team leader ako ng company commander ko. So, doon ko na-exercise yung leadership ko. Dahil yung commander ko, binibigay sa amin yung trabaho namin as a team leaders. So, paano namin i-manage ang team, paano namin solusyonan ang problema within team leaders ng mga kumrad namin sa team. So, being team leader, so doon ko na-exercise yung pag-manage saka yung leadership na paano i-develop. Kasi ang leadership is an art mo lang yan eh. Bawat tao may kanya-kanyang pamamaraan sa leadership. So, hanggang nagiging platoon sergeant ako, so, ganun pa rin. Binibigay ng CEO ko yung trabaho ko. Natututo ako. Basta pinaschooling ako nag-BMAC ako, nanging assistant ministry operation sergeant ako, Island company Edman. So, na-exercise ko lahat. Pagkatapos nun, sa operasyon, balik sa kampo. So, trabaho dyan sa inaatas sa akin. Tumutulong ako sa operation sergeant ko. So, nasa atin naman lang yan. Actually, ako, high school graduate naman lang ako. Pero hindi naman tuldok sa atin yan ng high school graduate lang tayo. Kung gusto tayo matuto, no? Kasi mas maganda kasi ang isip na iba, mas maganda kasi na pagdating sa kampo, laba, linis ng baril, sibat, okay na. Pero pagdating ng panahon, pag tumatanda ka, sumasakit ng tuhod mo, dun mo maisip. Huli ng lahat, bago ako matuto. Pero habang wala kang ginagawa, hindi naman kailangan ka importante sa labas. Tanong-tanong ka dyan sa signal, sa admin, paano gawin ito, paano tulukin yung para kahit pa paano. So, ultimong spot report, marunong tayo, lalo na platoon sergeant tayo. So, yun ang pinaka-importante. So, dahil yun, hindi man tayo talaga magaling, natututo tayo. So, binibigay sa atin ang trabaho natin, binigyan tayo ng trust ng officers natin bilang NCO. So, sa panahon kasi noon, dalawa lang ang opisyal sa kumpanya. So, minsan,
mag-ararin-arang isa, o mag-inarang ang XO, ang CO may iwan. So, pag mag-operate yan, kung may lakad, minsan may panahon na maghati ng tropa, hatiin ang platoon. Isa sa kay CO, isa sa platoon sergeant siya magdala ng platoon. So, dahil sa trust na yan, dahil binibigay ang trabaho, nagampanan namin yung tungkulin namin being platoon sergeant that time. At saka na-exercise namin yung leadership namin dahil binigay sa amin yung trabaho namin. Binigay nila yung trust sa NCO. Tapos yung train kami. Natututo kami sa lahat ng bagay. Hindi naman tayo lahat na teacher, hindi naman nagsimula naman yan sa student bago mag-teacher eh. So, natututo tayo. Doon, nadidevelop yung leadership natin, nadidevelop yung pagmamalis natin sa kapwa natin. Hindi lang naman na pag matigas ang ulo, hindi naman nadadala na budyakan mo agad, kausapin. So, kung hindi madala nga sa santong sinabi na, sa santong dasalan mo na, kung kailangan na kamay na bakal, siguro pwede na yun. Pero hindi naman kailangan na matuto tayo o sumunod tayo na saktan tayo muna. So, siyempre, ang sa akin, sabi ko sa tropa ko, matatanda na tayo, may pamilya na tayo kanya-kanya. So, kung dito sa kumpanya nagpapasaway tayo, ano man, gawin mo, turo mo sa pamilya mo, sa mga anak mo. So, binabalik ko sa kanila yung ginagawa na minsan. Kaya natatouch sila ba? So, ngayon, mga previous mga encounter, siyempre na hindi nakalimutan. May mga binibigay na award, sa awa ng Diyos, naka-3 gold cross ako. So, previously, nirecommend ako ng DCS at saka combat commission that time. Pero sa time ni Sir Simato, may mga encounter kami na may malaking score. So, siguro hindi para sa akin yun. So, hindi naman ako naghinakit kasi kung para sa'yo talaga yun. So, sabi ko, sige lang, at least papasalamat ako, nakaupo ako ng first sergeant, wala ako gas-gas sa katawan, hindi ako lumaki din headquarters kasi babad ako sa field. So, ang buong buhay ko doon sa field talaga. So, hanggang na-downsize ang ng team company, napunta ako ng almost 1 year sa SRTS. So, nakakuha ko ng konting knowledge sa SRTS. Bumalik ako sa 1st Battalion. Pagdating ko sa 1st Battalion, sa time ni Colonel Buwan, ginaway ako ng Operation NCO for kulang-kulang 4 years. Hanggang pumunta ako ng first company. Pagdating sa first company, linagay ako bilang Intel NCO doon sa first company, pero may advance na kasi ako na infantry, kaya pinatraining na ako ni CEO ng Intel sa training sa brigade, training sa division. So, natututo rin ako, nagagampanan ko rin ang trabaho ko sa awa ng Diyos, sa pagsisikap. Nakagawa rin ako ng DIR ko, report para malagyan ko yung production ko. Pagsisikap lang din. Saka, pagkatapos noon, nag-activate ng 13th Scout Ranger Company for the first time. Kami din ang nagbuo noon, kaming mga NCO sa mga line unit nagkuha. Pinagsama-sama kami. Kami ang naghumog din sa 13th Scout Ranger Company. Saka yung kalahati noon, galing sa IB yun. Kalahati, hindi organic yun. Kinuha sa mga SR class. So, yun ang grabing challenge sa amin nung time na yun. Paano namin ayusin, paano namin pagandahin ang 13th Scout Ranger Company kasi unang kumpanya. So, nung pagdating namin sa Buanga, ilan nga yung ibang unit, 13 warriors. Parang nayabangan sila sa amin, baka warriors daw. Sabi ko, ang paliwanag ko, hindi. Di ba, from one company to hanggang naka-20 noon, walang 13. So, gi-create ang 13 company, pang 13 warriors siya. Kasi warrior na kayo lahat. Itong pang 13 warriors natin na bagong binuong kumpanya. So, sa awa ng Diyos, naintindihan nila, nakapag-adjust yung mga tropa na galing sa ibang unit. Sabi ko nga sa kanila, hindi na tayo, huwag na yung isipin na IB kayo. Ranger dito tayo, Ranger na tayo lahat. Hanggang nakapag-adjust. So, for the first anniversary nun, pumata kami agad na ng second place kami. Munti kami mag-base company kung sa unang activate pa lang yan hanggang sa second years. So, after dun, nagkaroon ng tapos na yung mga term ng first sergeant iba hanggang pinatraining ako ni CO. Ito ngayon, nakaupo ako sa atin Scout Ranger Manila. Yung first sergeant. So, almost mga 1 year and 6 months na rin mahigit. Magsi-7 na 1 year and 7 months. So, sa ngayon, ang 10 company, sa awa ng Diyos, wala naman nakokontrol namin ang kaso. Nakokontrol namin yung tao namin. Saka,
naka-enkwentro kami nung last, yung 7-8, yung pagka ano ni Sir Kama, ni Sir Harold sa 11 Kaman eh. So 2 days, walang casualty ang tropa ko, walang wounded. So 2 days na ano. So grabe, pasalamat ko. Kinausap ko ang tropa ko pag nung nag-ipon-ipon kami. So halos mapaluha kami kasi sabi ko, yan ang resulta sa atin na hindi tayo gumagawa ng kasamaan sa kapwa natin. Wala tayo yung nagregrado sa kapwa natin. Yung umaalis tayo sa lugar na hindi tayo nangungutang. Kasi pag umalis ka sa isang lugar, hindi ka bumabayad ng utang mo, sabihin sa'yo, uy, si ano sana ito, dapat may ambush yan. Eh, hindi ba lang ikaw ang ambush, bungo pa niya, yung mga dasal na masakit ng salita ng civilian. Pero kung may ginawa ka na maganda, sa pag-alis mo sa lugar, maraming magdasal para sa atin sa kabutihan ng unit. Sa kabutihan natin lahat. So, anong result? Yan ang result lang nangyari. So, pagkasalamat. So, sabi nga ni CEO, first yung tropahin ko sila, ang tropa yan, will train yan. Lagi natin kinakausap yan. Pero hindi naman perfecto yan. Meron talagang ano din, pero pailan-ilan lang. So, sa level ko pa lang, so, kung kaya ko yan, ako muna yan mag-counsel yan, ako muna magkausap yan. Lalo yan ang lalun yan. Yung naglulun nga bagong PFC, hindi namin pinapayagan, sa akin pa lang yan, hindi ko pinapayagan yan pag wala mapuntahan ang pera niya. Pag sinasabi yan, first mag-loan ako, kukunin ko yung lupa na sinala namin. So, sabi ko, sigurado ka. O, paalam mo kasi ang pinapa-assure ko sa kanya, may papel pagbalik. Sir, itong kasulatan niya nakuha. So, napoproject namin ang tao na pagdating ng panahon, may invest na sila. Hindi sila pag gaya sa amin noon na maluwit ang sweldo, so saka na lang nung nagkaranggo na nag-ipon. So, huli ng lahat ba? Kumbaga, so, hindi, sa at least nakapag ano naman. So, sa ngayon, bata pa sila, may mga lupa na sila, may mga rabiran, may basakan. So, pagdating ng panahon, wala na. Kuya-kuya-kuya na sila, wala na sila problema. Hindi na kailangan mag-loan, magpagawa ng bahay. Hindi na kailangan mag-loan kung anong may bilhin kasi may invest na sila. So, yun din ang ano, yung passbook nila, nandyan sa akin, 2 years yan bago ibigay, guidance from commander namin yan. Mula pa yan, diba, kung noon sinabi, first mga private. Siyempre, mga anak din natin yan, mga kabunsong kapatid. So, sa leadership, yung platoon sergeant ko, dinitrain ko, 10 leaders, na pagdating na panahon, siyempre, diyan ako magkukuha ng recommendation para mag first sergeant din dating ng panahon. Kaya, dinitrain ko sila, paano i-guide yung bagong opisyal sa kumpanya pagdating, kung makinig sila sa mga suggestion ng platoon sergeant, okay lang. Pero kasi ang mga platoon sergeant, pag time of war yan ang mga aktor. Yan ang mga tested kasi matagal na sa serbisyo, matagal na sa gira yan, real mako yan. Kailangan magtanong sila dyan. At yan kasi, siyempre, hindi rin natin yung pride ng natin, siyempre. Pero yan mga yan, reality yan eh. Nakuha nila, natuto sila dahil sa nangyayari, sa naranasan nila. Hindi naman nila isabi na magbara-bara sila nga, ganito. So, yun lang sa akin ba, na kailangan na share natin yung hindi tayo magiging madamot para pag alis natin sa kumpanya, may sumusunod sa atin, hindi nawawala yung ginawa natin. Pag alis natin, dala-dala natin na pagdating iniwanan mo doon sa kumpanya, so kailangan may ginawa tayo para pag alis natin, may may naiwan, may nakikita, may nababasa yung susunod ay itong ginawa ni Pers na sinapian. Huwag lang yung kalubatan noon kasi hindi man tayo perfecto. Sabi ko nga sa kanila, sundin yung ginagawa ng senior nyo, yung kasnapian, huwag yung kalubatan. Kasi alam niyo naman ang outcome ng kalubatan sa yung kasnapian eh. So, may mga yung dalawa na yun. So, ginashare ko sa kanila yung karanasan ko noon, ganito nangyari. Nagdadala kami ng tao, platoon sergeant, naka-enkwentro kami, wala naman problema, may mga wounded, kaya naman namin ipasilitate na hindi kami nararating na kaya namin yung tropa na hindi naman madisgrasya, hindi kami nagka-meeting engagement. Kaya namin sundan yung access namin. So, pag ranger kasi, pagbigay mo sa kanila yung trabaho, lalo na sa NCO, talagang gampanan nila yan. Hindi kasi yan na tulad na sabihin na, ay, hindi marunong hindi natin maano yan. Hindi natin ma-underestimate yung capacity ng tao. Matuto yan. Pag ibigay mo sa kanila ang trabaho nila. So, sabi ko nga sa team leader, ikaw ang team leader, pag ginatas ka ng team leader, kinakatiwalaan ka namin. Kasi kaya nga ikaw nilagay ng team leader dyan. So gampanan mo, huwag ka mahiya sa tao mo mag-direct, spot correction. Huwag ka sabihin na pagdating sa kampo, katayin kita kasi nga, hindi, doon mismo spot correction mo. Mali ginagawa mo, mali Kung nahiya ka sa tropa mo, ay hindi ka pwede mag-team leader. Hindi ka pwede small unit leaders lang nga yan. 6 lang yan. Hindi mo kaya pasundin. So, doon nagsisimula yung
yung tiwala, nakikita ka ng mga officers, tapos pagdating ng panahon, siyempre magsi-senior na yan sila, senior officers. Uy, pwede yan. Nakikita ko, nasama ko dati sa operasyon yan, okay yan. So, makitiwalaan. So, doon nagsisimula pag competent sa sundalo ka. Hindi naman kailangan siguro nga bright ka talaga. Kailangan lang marunong ka makiramdam ba, makisama, at saka makibagay sa paligid mo. Yun ang importante. Ano yung enkwentro na hindi ko makakalimutan ng buhay? Ang enkwentro mo na hindi kalimutan sa buong buhay ko, 3 times